aanhin mo ang malakabayo ang laki kung di mo naman maipasok sa loob? Mapapakamot puday na lang yung partner mo eh. Pero syempre marami sa mga lalaki, particular na sa mga Pinoy, ang medyo nai-insecure dahil naliliitan sila sa pututoy nila. Yes, madaming nai-insecure sa size ng etits nila. Bakit? Sa video ito, explain ko sa iyo kung bakit. Bakit ka nai-insecure? Kung ano ang dahilan. Ituturo ko rin sa iyo kung paano hindi ma-insecure. Hindi lang sa size ng etits mo, kundi na rin sa looks. Okay ba yun? Okay ba sa'yo yun? Ha? Okay, let's go. Okay, wala nang intro kasi wala naman talaga akong intro. Ang video ito ay related sa video ko dati. May nasabi ako sa video yon na hindi ko nasasabihin dito. At may sasabihin ako sa video ito na connected sa video yon. Subscribe ka na, hit notification bell para updated ka kapag naglalabas ako ng bagong video. Para relate ka lagi sa channel ko. Unang dahilan kung bakit ka na-insecure sa size ng etits mo. Ako, personally, kung bakit ako na insecure sa size ng etits ko, siguro dahil yan simula pa ng pagkabata. Naalala ko dati nung grade 1 pa ako, may mga classmate akong mas matanda pa kaysa sa akin, at mga batak na kung tawagin, or bata pa lang nagtatrabaho na, o kaya gumagawa ng mga gawaing bahay, o kaya tumutulong sa magulang nila sa pagtatrabaho. Kung baga bata pa lang na-exercise na sila, at yun na nagiging dahilan para lumaki ang etits nila. May napanood ko sila ako dito sa YouTube dati, hindi ko na siya mahanap, pero ang sabi ng doktor, mas marami siyang client na mayayaman. So ibig sabihin, bata pa lang sila, wala na sila masyadong ginagawa. Kung baga sa bahay lang, hindi sila gumagawa ng mga gawaing bahay. Yun daw ang nagiging dahilan ko bakit malilit yung etits nila. At minsan yung ibang client niya, kapag magpapasurgical sa kanya, kasama pa yung asawa. Kung isipin mo kasi no, kung yung lalaki mayaman, lalaki talaga siyang walang ginagawa, hindi siya sanay sa mga mabibigat na trabaho, hindi kagaya ng mga mahihirap. At sinabi niya nga doon sa video yon na isa sa nakaka-apekto sa paglaki ng size ng etits ng isang lalaki ay ang pag-i-exercise. Pero hindi ko sure kung totoo yon, kung legit ba talaga yun, kasi hindi ko na nga mahanap yung video para may bigay ko sana yung link. Kasi yung ibang doktor sinasabi na minamana yan. Pero wait lang, gusto ko ituloy natin yung kwento ko. Nung grade 1 pa kami, hindi ko alam kung anong trip ng mga classmate ko. Nagpapakitaan sila ng edits nila. Alam mo yung tipong kaming mga lalaki, nagtutumpukan kami sa isang sulok. Tapos nagpapakitaan. At ako, nakikitingin din ako. Hanggang sa sinabi ng isa kong kasama na ako naman daw yung magpakita. Eh syempre ayoko. Eh sakto namang dumating yung teacher ko. Safe ako, kinabahan ako ng konti doon. Siguro from that age, from that experience, nagkaroon agad ako ng insecurity. Kasi doon ko na-realize na putang ina, liit pala ng etits ko kumpara sa kanila. Kasi nga yung iba doon mas matanda pa sa akin. At isa pa siguro sa naiisip ko na nagiging dahilan ng insecurity, eh nung pagkabata pa din, kapag nagbibiruan, nagyayabangan, nag-aasarad sa size ng etits. Kapag syempre palit yung etits mo, pagtatawanan ka, pag mas malaki, tingin nila sarili nila mas lalaking lalaki sila kaysa sa'yo. Siguro isa yun sa malaking dahilan. Pero ito sasabihin ko, ito yung mas malaking influence kung bakit na-insecure ka sa size ng etits mo. Yun ay ang panonood mo ng porn. Ano bang makikita mo doon? Syempre ay lalaking etits. Kung ikaw na-addict sa panonood ng porn at na-insecure ka sa size ng etits mo, dahil doon, putang ina, ang lalaki ng etits doon kumpara sa'yo. Tapos ang mga babae doon, tuduungol. Alam mo naman, nasa langit na talaga. At iniisip mo ngayon, kaya ganun ang reaction nila dahil sa size ng etits ng lalaki. Man, gusto ko lang sabihin sa'yo na scripted yon. Porn is a business industry. May monkey business sila doon. May perang umiikot sa website na yon. They are doing their best para sa pera. Kung mapapansin mo, may makikita ka rin mga ads doon. May mga binibenta silang product, mga produktong pampalaki ng etits. Meron ding nagla-live, meron ding premium membership. Actually, na-explain ko na to sa dati kong video, pero may gusto pa akong idagdag, may gusto pa akong explain para mas maging aware ka kung bakit mas masarap ang manood ng porn kesa yung actual na makipag-sex ka. Kasi may tropa ko dati, hindi ko alam kung bakit natanong niya sa akin yun. Tinanong niya ako, sa tingin mo anong mas masarap, yung manood ng porn o yung makipag-sex ka talaga? Sinabi ko, syempre makipag-sex. Nagtataka ako eh. Yung pagsagot ko parang nagtataka talaga ako. Tapos sabi niya, tingin ko mas masarap ang manood ng porn kaysa makipag-sex. Sa tingin ko may dahilan kung bakit nasabi niya yon. Alam mo kung bakit? Kasi ganito yon. Sa porn, sa isang gabi pag nanood ka, iba't ibang babae makikita mo doon. Iba't ibang babae ang nakikita mong nakikipag-sex. At kung ikukumpara mo, pag makikipag-sex ka talaga na actual,
isang babae na makita mo sa isang gabi. At sa porn, wala kang kahirap-hirap, nakahiga ka lang. Yung isang kamay mo nasa edits mo, yung isang kamay nakahawak sa cellphone mo. Tapos papalit-palit ka lang na mga pinapanood. Yan ang epekto ng porn addiction. Yung totoo, yung actual na sex, hindi mo na na-appreciate, hindi mo na feel, hindi mo na gustong gawin. Tapos yung panonood ng porn, yun pa yung mas gusto mo, yung hindi totoo. Yung actual sex, boring. Yung porn, exciting. Huwag mong hayaan na lasunin ng porn yung utak mo. Bakit nakaka-enjoy manood ng porn? Ganito kasi yan. Maliban sa magaganda mukha ng babae at facial expression, mga ungol nila, malalaking boobs, malalaking puwet, sexy at flawless na katawan, may isa pang dahilan kung bakit nakaka-enjoy manood ng porn. Yun ay ang camera angle. Pag nakipag-sex ka, ano lang makikita mo? Yung point of view mo lang. Pero kapag nanood ka ng porn video, iba't ibang angle yung makikita mo. Lalo na yung angle na makikita mo, mas magmumukhang sexy yung babae, mas magmumukhang hot yung scene. Bibigyan kita ng example. For example, commercial ng Jollibee. Kapag pinakita nila yung pagkain doon, naka-slow mo, iba't ibang angle, dadagdagan pa nila ng filter yung video para magmukhang masarap yung kulay ng pagkain. At kung mahilig ka namang manood ng mga travel videos o nakapanood ka na, at mapapansin mo sa mga video yun, pero mga time-lapse, slow-mo, speed ramp, at may iba't ibang angle na hindi natin nakikita, hindi nakikita ng normal na mata. Okay? Ginagawa nila yon para ma-amaze ka. Dahil hindi naman kaya ng mata natin na mag-slow-mo, mag-time-lapse, o kaya naman mag-speed ramp. Makikita lang natin yon kapag edited na yung video. At kagaya lang din yan ng porn video. Gusto nilang ma-amaze ka. They want you to be entertained para bumalik at bumalik at bumalik ka sa website nila. Para manood ka ng bagong video na i-upload nila. Tapos anong makikita mo doon? Siyempre malalaking edits. Tapos kapag tinignan mo yun sa'yo, hindi. At dahil yun ang lagi mo nakikita doon, magiging standard na sa utak mo na dapat ganun kalaking size ng edits mo. Ang kaso, hindi. At iniisip mo ngayon, panigurado, ano kung mapapasaya yung babae ko sa kama? Eh malait. Yung maliit ang edits ko. Doon sa mga napapanood ko, malalaki. Kaya tuduungol yung mga babae. Ganun na yung mga tumatakbo sa isip ko. Kaya pagdating sa actual na sex na, parang hindi na masaya para sa'yo. Habang nagsisex kayo, nasa isip mo na insecure ka pa rin. Nararamdaman ng babae yun kapag hindi ka confident habang may ginagawa kayo. Kaya kung tatanungin kita kung bibigyan ka ng pagkakataon na may baguhin sa part na katawan mo, ano yon? Siyempre malamang edits mo. Gusto mong lumaki yung edits mo. Pero ang tanong, ano kaya yung size na gusto ng babae? Gaano kalaki? Yun ang hindi mo alam. Diba? Iba't iba rin yun naman yung gusto ng mga babae. Kapag tatanungin mo yung mga babae kung anong size yung gusto nila, iba-iba yung sasagutin nila. Kasi wala naman talaga eksaktong size na gusto ng babae. Ibig sabihin nun, hindi yun mahalaga. Nilalaso na talaga ng utak mo nilalaso na talaga ng utak mo. Nilalaso na talaga ng porn yung utak mo. Pero anyway, wala na dapat baguhin pa dyan sa size ng edits mo, kahit sa ang part pa ng katawan mo. Kasi yan yung namana mo sa mga ninuno mo. Yan yung napasa-pasa na genes. Yan yung namana mo sa parents mo. Kaya be proud. Paano kung nagkaanak ka? Anong feeling nun? Hindi siya proud kung anong meron siya, diba? Paano ba hindi ma-insecure? Dahil ngayon, alam mo na, aware ka na, madali na para sa'yo na gawin itong exercise para hindi ka na ma-insecure. Kailangan araw-araw mo ito gawin. So kung meron kang salamin sa bahay, malaking salamin, o kaya kahit maliit lang, basta may salamin, mas maganda kung malaki talaga, humarap ka doon sa salamin ng hubad, as in hubad, kita yung edits mo. Kung meron sa CR, di good, mas maganda may privacy ka. Kapag gagawin mo to, wala nakakita siya iyo kasi nakahubad ka. Kapag nasa harap ka na sa salamin, ito yung sasabihin mo. Sabihin mo sa sarili mo na mahal ko ang sarili ko. Mahal na mahal ko ang buong katawan ko. Mahal ko ang ilong ko. Proud na proud ako dito. Mahal ko ang buhok ko. Mahal ko ang kilay ko. Mahal ko ang mata ko. Mahal na mahal ko yung labi ko. Gustong gusto ko yan. Gustong gusto ko yung shape ng mukha ko. Okay na sa akin yung tenga ko. Sabihin mo lahat ng part ng katawan mo na na-insecure ka. Lahat ng detalye. Kasi ako, ganyan ako. Kasi lahat ng katawan ko. Sobra ako na insecure dati.
Lahat kaya dito isa-isa ko. Ang tagal ko sa harap ng salamin. Mula sa leeg, sa braso, sa balikat, sa dibdib, sa tiyan, pati yung bulbul ko. Pagdating sa edits ko, ganun din. Pati kulay ng balat ko. Kahit ngipin ko, yung boses ko. Sabihin mo na proud ka sa size ng edits mo. Sabihin mo yon sa sarili mo, wag sa ibang tao. Kung kaya mo isigaw sa harap ng salamin, sigaw mo. Hanggat, syempre, dapat lang makarinig, nakakahiya. Para isipin ng ibang tao, baliw ka na. Pero kung hindi mo kayang isigaw, sabihin, kahit ibulong, sabihin mo lang sa utak mo. Doon mo isigaw sa utak mo. Basta maging proud ka sa sarili mo. Ay, ang laking impact nito sa buhay, sa pang-araw-araw na pamumuhay mo. Pag ginawa mo to, doon mo lang marirealize na mas naging confident ka na nadagdagan yung confident mo. Kumbaga, parang may part ng pagkatao mo na napakawalan mo. Parang napalaya mo yung sarili mo sa insecurity. O syempre, sa una parang corny. Sa unang araw, pangalawang araw, para siyang walang epekto. Pero after a week, pag tumagal na, doon mo marirealize na ang laki ng epekto ng ginagawang exercise na ito. Iba yung epekto nito. Hindi ka na magiging confident, mas masaya ka. Mas magiging, malaya. Kapag malaya ka sa insecurity mo, syempre mas masaya. Sige, isipin mo, mula sa mindset na laging insecure, na iniisip na may kulang lagi sa katawan, hindi perfecto, at na-transform mo yung sarili mo sa taong hindi naiinggit. Promise ko sa'yo, sobrang effective to. Kung wala kang malaking salamin sa bahay, kahit maliit, okay lang. Basta ang mahalaga, ma-execute mo tong exercise na to. At kailangan araw-araw umarap ka sa salamin, isa-isahin mo yung mga part na katawan mo na insecure ka. Ako, nilalahat ko na para astig. Parang tanga lang kung iisipin. May pagturo-turo pa nga ako sa salamin nun Tapos sasabihin ko pa sa sarili ko na ang pogi ko. Minsan nadadagdagan na kayabangan Sabi ko sa sarili ko, nakaka-inlove yung katawan ko. Sabihin mo sa harap ng salamin na mahal mo yung sarili mo. Kung iisipin mo, baduy, diba? Pero yung exercise na yon can boost your confidence. Lalo na sa part ng edits mo, yung insecurity mo sa size ng edits mo. Men, sabihin mo sa harap ng salamin na mahal mo yung edits mo. So okay, puta. Pero huwag ka mag-alala, pag nasanay ka na, hindi yun kabaklaan. Pwede mong sabihin sa harap ng salamin na perfect na yung size ng edits mo. Alam mo kung ano ang kailangan mo. Ang kailangan mo, matutunan kung paano gamitin yan. Hindi mo kailangan ng malaki. Ang kailangan mo, matigas. Para sa kaalaman mo, ang mga babae, hindi nila gusto ng malaki. Ang gusto nila, matigas. Dahil kapag matigas at sobrang tigas, ibig sabihin lang nun na gustong gusto mo siya. Ibig sabihin lang nun na gustong gusto mo siya. Na nagagandahan ka talaga sa kanya. At tinitigasan ka sa kanya dahil sobrang ganda niya at sobrang sexy. Alam mo kung bakit? Kaya gusto ng babae nun. Gusto ng babae na na-appreciate ng lalaki ang ganda niya. Kung anong meron sa babae. Kasi ang mga babae maraming insecurity yan. Yung isip ng babae minsan na hindi rin sila perfect. Minsan, sa size ng boobs nila, sa breast nila, hindi rin sila kampante. Magkaroon lang sila ng konting fat sa tiyan. Piling nila, hindi na rin sila perfect. Ganon din sila. Kung na-insecure ka sa size mo, na-insecure din sila. Kaya kapag pinakita mo sa babae na walang kulang sa kanya, perfect na siya, ma-appreciate ng babae yun. Sige, isipin mo, halimbawa, naging babae ka at nakipag-sex ka sa lalaki. At yung lalaki, hindi tinigasan sa'yo. Anong iisipin mo ngayon? Hindi ka maganda, hindi ka sexy, pangit ka. Hindi siya tinitigasan kung anong meron ka. Tapos ang ginawa pa ng lalaki, nanood pa ng porn para lang tigasan. Anong feeling nun sa'yo? At usapang sex, alam kong medyo malalim na usapan yan at di ko pa sure kung allowed ba dito sa YouTube yan. Next time na lang natin pag-usapan kasi medyo sensitibo yung usapan na ganyan. Kasi panigurado iniisip mo yun na paano ba mapapaligaya yung babae sa kama. So bago natin tapusin tong video ito, so ano ba dapat yung gawin mo? Itigil mo na yung panonood mo ng porn para matigil na rin yung insecurity mo. Usapin mo yung sarili mo sa salamin at maging proud ka kung anong meron ka. Kasi wala na din dapat pang baguhin pa dyan sa katawan mo, lalo na yung size ng edits mo. Ang kailangan mo lang matanggap ay perfect ka na. Yung mainstream, alam mo yung pinapakita nila sa'yo? Pinapakita nila sa'yo na hindi ka perfect. May kulang pa sa'yo. Kailangan mo na ganito, kailangan mong bilhin yan para maging perfect ka. Kasi nagbebenta sila ng product na kailangan mong bilhin.
pinagmumukha ka nilang hindi perfect. Hashtag monkey business. So hanggang dito na lang. Kung tingin mo may kulang ako sinabi o hindi ko sinabi o hindi ka agree, disagree ka, kaya naman may opinion ka tungkol sa topic na to, comment mo lang sa comment section. Pag-usapan natin yan. Masaya akong basahin yung mga comment nyo kasi hindi ako nakaka-receive na maraming comment. At kung gusto mo supportan tong channel ko, like mo na lang tong video nito. Malaking tulong para sa analytic ng video ko. Pag mas maraming likes itong video ito, mas maraming tao ang makakita dito, kasi recommend ni YouTube kasi iba pang kagaya mo na nangangailangan ng ganitong klaseng video. Yun lang naman. Peace out.